Good afternoon uli guys. So, ngayon sa tutorial naman is gagawa tayo ng isang sample mga IES lights para magamit natin sa mga scene natin, no, interior o kaya exterior. So, start. Gagawa muna ako ng mga iba't ibang klaseng boxes. So, ano lang, 3 meters by 3 meters lang. So, we're gonna center, convert to poly. So, yung ano natin, scene natin is naka-max na, 3ds max na. So, tayo ito, white. So, so front view ko. Ah, ito din pakita sa inyo kung paano gamitin yung array. Gagawa kasi ako ng iba ng mga klaseng IES. So, yan. Preview ko. Move ko siya. Ganyan. So, kahit na ano lang, 5 piraso lang. Masyadong marami na 10. Yan. So maglagay ako ng camera. Tapos pagkasya natin yung 5. So, meron pala ako ditong ginawang shortcut ng isang tools sa Max or to snapping mode. So, para makagawa ko nito ng straight, no? So, kung activate siya. Yan. So, kahit ano gawin mo, straight lang yan siya. Yan. So, deactivate ko siya. Camera. So, ilayo ko siya konti. Save frame para makita ko yung size ng ano ko. Camera. May masakop ng camera ko. So, ito yung 5 boxes. So, ang next natin gawin is lagyan na ng ilaw. So, later on, ipopost ko din yung link ng mga IES na ano natin gagamitin para ma-share sa inyo, para magamit yun sa inyong mga scene. So, ito. Sa Corona, meron ditong light. Tsaka, pwede nilagay yung light, di ba, naka-standard sa default sa sphere, no? Okay lang yan. Dito. So, magawa tayo ng isang sphere na light. Tapos dito, convert natin sa this. Pwede din yung diretso ka na nag-this na pwede din. So, after nyan, lagay ko sa taas. Pero wag mo siyang idikit talaga sa pinakataas ng ceiling mo. No? So, kahit na konti lang, maglagay ka lang ng konti-konti. Yan. After nyan, nalagyan ko na siya ng IES. So, ito yung default ng Corona. So, ang usual na ginagamit ko dito is yung intermediate blurred. Itong narrow, yung last time na tinuro ko din yung mag-volume light. So, dito muna tayo sa blurred. Ito yung labas niya. So, masyado siyang malaki. Dito mo babawasan. Yan. So, dudupikit natin siya. Pero wag natin siyang i-instance, copy lang kasi papalitan natin yung IES niya. Yan, copy. So, yan siya. Okay, mag-start tayo. I-run ko yung interactive mode. Pero din dalawahin ko to para makita mo dito na lang. Configure viewports, save frame, asset layout pala, dalawa, yan. Dito gamitin ko yung Corona interactive, tsaka dito yung camera 1. Okay, apply. So, click ko yun siya, ito na siya, diba? So, gawin ko yan, gawin ko yung background ng black. Yan. So, diba, parehas pa, no? So, gawin natin, tayo dito muna tayo. So, dito, babasan natin dito. Yan, tapos litan natin. Yan. Nagbabase ka yan sa size ng, sa size ng IES. Mas better yan. Yung ginagawa kong downlight is, pinapantay, for example, yung size ng downlight is 80 millimeters, no, yung diameter niya. So, kung ano yung diameter ng downlight, yun yung diameter or radius ng diameter ng lang shape ng disc light pa, yung downlight din. For example, 80 diameter. So, dito kasi radius nakalagay. So, ang mo yan, 40 lang. So, 80 na yan siya. So, medyo siya, no, mahina siya kasi 40 lang yung natin eh. So, increase natin dito, yung intensity niya. Yan. Yan. So, yan. Tapos, after nyan, ang gawin natin is, ito yung first pass ito.
Hindi ko gumagamit ng indirect input. Dito ako gumamit. Kelvin temp. Ito yung standard na ginagamit sa mga bahay natin, yung white ba. Tapos kung gusto mo warm light, nag-range siya ng 4,000. Yan. To 4,5. Yan. So, yan. So, yan ang warm light. Daylight, 6,500. At warm light is 4, minsan nga may gumagamit pa lang 5,000. Depende kasi sa gusto mong ma-achieve na ano ba, na scene. So, yan. After nyan, dito ng part naman to is papalitan natin yung IES niya. Gamitin natin yung ibibigay ko sa inyo later on. So, yan. Ito yun. IES. Ito. So, usually na ginagamit ko dito yung itong X arrow. Yan. So, tingnan mo pinagkaiba. Every time nagagamit ka ng IES, nag-iiba din yung kanyang design. So, bawas natin. Gamitin yung 40 lang. Tapos, taasan natin. Yung value. Yan. So, kung gusto mong alisin yung umiilaw dito sa taas, dito, pwede mo itong i-off. Tsaka yung reflection niya. Yan. Yan siya. Malabas pa rin, pero hindi ko alam bakit. Pero dapat wala na yun eh. Kasi naka-off na to. Okay? So, ganun din dito. Ito yung iba. So, bigyan sa radius pa 40. Tapos, palitan natin yung IES ng ibang version naman. Tapos, para may diyan na kayo din. IES. So, tayo natin ito kayong jellyfish. Ano yung jellyfish na to? Isa natin yung size. Okay. Ganyan siya. Yan yung jellyfish. So, dito din. Marami kang magagawa. Yan. Pagkaya sa 40 dito. 40. Kasi every time na tinataasan mo yung value ng ng radius tumataas din yung intensity niya. So, parang lumalaki siya ba yung ilaw? Parang ganun. Pero yung intensity niya assist pa rin. Parang ganun. Dito, kaya natin ibang naman. IES. Ito kaya umbrella. Wala siya, parang lang. Taas natin yung value. Yung parang malo siya, parang narrow siya ba? Pag ganyan, yung focus na is baba, parang may spotlight siya, tingnan mo. Maganda to sa mga maganda to sa mga tawag dito sa mga stage, mga ganyan. Yan. Dito, ano din, tayo natin. Yan. Kaya soft, itong star kaya, anong mangyari? Parang star na to. Okay. Parang sorry, na right click ko. Parang siya, parang mataas siya, mo. Ngayon din ito na-explore eh. Kaya ganyan. Tapos gamitin siyang gawing warm. Actually, pwede din projection eh. Ito tayo natin itong spot. Lagyan natin siya ng projection dito. Bitmap. Diba may bitmap siya, no? Open ko yung material dito. Lagay ko dito. Instance. Dapat instance. Para kung anong edit mo dito, ganoon din dito. Tayo natin to. Ito ang ginawa nating logo. Hindi ko kung effective. Hindi ko pa ito na-try. So, wala naman. Hindi ko naman hanggang gamit natin. Pero baka ganyan. Bawasan natin. Wala naman nangyari. Tapos, ito pa yung isang maganda sa Corona. Itong light lister. Pwede kang mag-adjust dito na, kahit na wala dito. For example, dito, mas mabilis to eh. Ano? Pwede mong taasan. May mga nindi yan. Pwede mong i-off. Yan. Tapos ito lang yung on mo. Yan. Ang ganda niya. Kapag na-activate ito, meaning, nakaselect siya. Na lumalabas dito. Yan. Dito, wala akong ginagawa dyan. Pwede mo galagyan ng value. Ito, naka-off to, i-on natin. Blue siya, ganun. So, yan. Yun na naman,
Okay, i-share ko na 'to sa inyo later after ko 'to ma-upload para at least meron kayong magagamit na IES Lite. So, hopefully meron kayong natutunan sa aking simpleng tutorial at, sana makatulong ako kahit papaano. Thank you sa panonood guys. Bye.